Isang misis sa Davao del Norte na ilang araw na raw hindi mapakali dahil may kung anong tila nakabara sa kanyang maselang bahagi. Nakapanlalaki ng mata ang nangyari kamakailan sa Davao del Norte. Umaga nitong July 9, nagising ang misis na si Amanda, hindi niya tunay na pangalan na sumasakit ang kanyang bewang. Maya-maya naiihi ako. Iba talaga parang may sagabal. Nung una, ipinagkibit balikat lang daw niya ito. Laba pa umaga, nagligpit-ligpit sa bahay. Kinahapunan, sumakit naman ang pribadong parte ng kanyang katawan. Kaya pikit mata na siyang nagpunta sa isang maternity clinic. Natatakot ako, ma'am. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa, nahihiya ako, anong nangyari sa akin. Nagpapanik yung si patient. Una niyang sabi, magpaparas pa, yung magpapalit. Sabi ko, ma'am, bakit po? May naiwan kasi sa loob. May naiwan na galing sa ari ng mister mo. Ang nagtakang kumadrona na si Gia agad ineksamin ang private part ni Amanda. Nilagyan ko po siya nung speculum. Nanginginig pa nga si ma'am. Sabi ko, ma'am, relax ka lang po. At nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang naka-eye to eye. Bumungad sa akin talaga yung mata talaga na ang laki-laki talagang napatras talaga ako. Kasi sabi ko, parang may maligno sa loob. Dito na ipinagtapat ni Amanda ang nangyari nung nakaraang gabi. Gabi nitong July 8, naglabing-labing daw si Amanda at ang kanyang mister na si John. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, Naminto siya bigla. Hala! Natanggal! Natanggal daw. Ano natanggal? Hinahanap mo. Tapos hinanap niya. Nawala. Wala naman kami nakita. Napasok talaga yun. Sabi ko, anong napasok? Sabi niya, basta may napasok. Parang may bumara talaga nga, hindi ko alam ano. Natatakot talaga ako nga, baka pumasok na kung saan-saan. Sabi niya, tanggalin natin yung sa loob. si John kumuha ng panungkit. Sabi ko, wag, baka ano pang mangyari sa akin. Pero kinabukasan nga, hindi na talaga naging komportable si Amanda. Kaya na siya nagpa-check up. Pag open ko talaga ng speculum, una talagang bumungad sa akin talaga yung ang laki-laki. Ang kumadrona, maingat itong sinungkit mula sa ari ni Amanda. At nagulat siya sa kanyang nakita. Ito po yung itsura nung nakuha ko doon sa loob ng puwerta ni ma'am. Ano ito? May gani kay wala gid pud nila gidugay na ipatanggal gid taon nga lisang in taon. Hindi ako makapaniwala nga napasok talaga yun. Titigang maigi. Naiyak-iyak na siya. Nashock din siya, nakita niya. Susunod, kung ano itong nakita sa ari ni Mrs. maging ang usaping sexual na nakakaapekto sa pagsasama ng magkarelasyon o mag-asawa, pag-usapan natin mata sa mata. Hindi ako makapaniwala nga napasok talaga yun. Ani ang improvised pampagilok. Kung gitanggal karon sa ako ang kliyente. Parang may maligno sa loob. Sa aming pagbabalik. Mrs. mula Davao del Norte, sumakit ang tagiliran at bewang. At nung nagpakonsulta siya sa maternity clinic, ang nakuha sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Ito, Una talagang bumungad sa akin talaga yung mata talaga na ang laki. Parang may maligno sa loob. nakalaunan na pag-alamang panali pala sa buhok. Opo, ang panali kasi ng buhok, ginamit na improvised sex toy ng mister ni Amanda. Naminto siya bigla. Hala! Natanggal! Natanggal daw. Ano natanggal? Tapos hinanap niya. Nawala. Nagalit talaga ko sa asawa ko nga ba't niya na
naisipan yung gawin yun. Ani ang improvised pampagilok ha. Kung gitanggal karon sa ako ang kliyente, so itawag nila aning blue evil eye o sa bani. Ang evil eye, parang mata na kulay asul, itim at puti. Sa paniniwalang itinataboy raw nito ang malas, ipinandidisenyo ito sa mga kwintas, bracelet at pati na mga panali ng buhok. Banda dito sa taas, may sinulid po yan. Ginawang parang walis. Pwede yan siya maka-introduce na infection. At dahil panali talaga ito ng buhok, Sabi ko, alam mo ba, delikado to. Hindi natin alam kung ilang pirasong kuto na nasa loob. Dumikit dyan sa pantali, tapos naiwan sa loob. Mabilis pa naman yan mag-spread. Pag malagay siya sa loob, pwede siyang pumunta sa pubic hair. Wala naman pong signs of bleeding. Marami lang po talagang mucus po. Yun yung dumikit na doon sa mata. Para siyang malaking mata na nagmumuta-muta. Buti na lang natanggal. ang mister ni Amanda tumangging magpa-interview. Pero ayon kay Amanda, masinsina na raw silang nakapag-usap. Nagagalit siya. Siguro sa isip niya na yung nakuha ba nga, delikado pala yun, yung nilalagay niya sa akin. Hindi talaga dapat lagyan ng mga ganyan. Kawawa yung asawa nila. Hindi nila alam kung ano yung mahinatnan, baka may infection o ano pa, magkasakit yung asawa nila dahil sa nilagay nila. Depende lagi na sa kasabutan sa kawawanin mo. Sukot siya rin kasi mo, kagig try. Mas okay ang wala. Pwedeng mag-experiment, gumamit ng mga sex toys. Kaya lang, syempre, dapat guided pa rin sila ng ating mga doctors. Nire-recommend din namin talaga to explore and to add pleasure kasi very important at sexual intimacy sa pangmatagalang relationship ng mag-asawa. Gayunman, ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng mga improvised sex toy, lubha raw napakadelikado. Pag meron kasing pinasok na bagay sa loob ng ari mo, tapos magkocontact kayo, parang friction ba? Madidiin siya ng madidiin. Maging infection. Aakyat yung infection sa loob ng matres mo, pupunta sa tubo mo. Pag nagnana siya, paano siya ulit magkakaanak? Or yung iba, matatanggalan ng matres dahil sobrang dami na nung nana. Sa susunod na mangyari to, may napasok na bagay. Ang una mong gagawin, pumunta ka kaagad sa doktor. Magpa-check up ka agad. Sana isipin nyo din ang kapakanan ng mga asawa nyo. Huwag yung puro lang sarap. Natanggal! Matapos ang nangyaring ito sa mag-asawa, Normal na lang. Yung natatalik po kami. Kinakapa ko din po muna. Natatawa siya. Ano doon kinakapa ko? Sabi ko, sure lang, wala ka na talagang nilagay. pero si Amanda may iniinda pa rin daw na sakit. Minsan masakit yung bewang ko, pero mawala-wala naman. Kaya ipinakonsulta namin siya sa isang OB-gynecologist. May infection talaga. May inflammation. Yung cervix niya, merong gasgas at merong discharge. Kailangan ko siya i-start ng antibiotics. Wala mo ng contact for 2 weeks. Natatakot nga, yun pala yung epekto. Sabihin ko po sa kanya nga, huwag na niyang ulitin yung ginawa niya kasi delikado, baka mapano pa ako. Ang usaping sexual, nananatili pa ring tabu o iniiwasang pag-usapan ng karamihan dahil sa takot o hiya. Gayong sa totoo lang, dapat itong bukas matang pag-usapan para mas mamulat tayo kung nakabubuti o nakasasama pala ito sa katawan. Ani ang improvised pampagilok. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.